Dito ay kinausap ni Greg itong si JB at sinabi nito na habang nakikipaglaban itong sila JB sa grupo ni Muñoz ay nakita niya ang grupo nila Timur at iniisip nito na baka nakilala na sila ng guro ni Timur. Ang hindi alam ni Greg ay ang hard drive lamang ang pakay ng grupo ni Timur dahil nakila JB ito at pagkatapos nila mag-usap ni JB ito naman si Andres ay papaalis na nang bigla silang lapitan ni JB at sabihin dito na nakita ni Greg ang mga grupo ni Timur at nasusundan talaga sila ng mga ito dahil sa hard drive. Ngunit sinabi ni Andres na wag na silang mag-alala dahil siya na ang bahala sa hard drive at nang umalis na nga itong si Andres ay tinanong naman ni JB si Max kung may nakita ito nang nabuksan niya ang hard drive at sinabi nito na ang napansin lang nito ay isang logo ng espadang may apoy at napaisip itong si JB. Alam mo ba kung sino nakita ko sa hotel kanina? Si Diamond Escaler. Hindi ko alam anong ginagawa niya doon. Maybe he's after us because of Timur's death. Meron na kayong na-compromise sa atin. Hindi ko alam, baka naman na-realize nila na ancestral house yung pinagdala natin kay Timur. Hindi naman siguro. In any case, sabihan mo sila, Andres. Mag-ingat. Kung ano't ano man, sasabihan niyo lang ako. Copy. Nasundan nga tayo ng mga eskalera sa hotel. Remember, once you're compromised, you're on your own. Those are his words. Pero hindi naman tayo na-compromise, di ba? Kaya huwag kayo masyado mag-alala dito sa hard drive. Ako bahala. Hindi ka kikilos mag-isa, Andres. Tutulong ako. Hindi na. Ako nang bahala dito, JB. Madami pa kayo. Sana makita mo yung hinahanap mo. Andres, nasimulan na natin to. Aalamin natin kung anong laman ng hard drive na yan. Salamat sa tulong niyo. Alang araw makakabawi rin ako. Mauna na ako. Ingat ka. Max. I'm sorry about what happened to your ring. Huwag mo na isipin yun. Nag-aalala lang ako kay Andres. Pag nabuksan niya yung hard drive, they're gonna swarm him. Nung nabuksan mo ba yung hard drive, may nasilip ko bang kahit anong mahalagang impormasyon? Nung nabuksan ko yung hard drive, may lumabas na insignia. A sword and a fire. Napingin yung location natin. Paano? Yung hard drive may tracker. Naisip ko baka logo yun ng organization nila. Dito naman ay pinuntahan na ni Greg ang utos sa kanila na patayin itong si Muñoz at napag-alaman nito na kaya pinapapatay itong si Muñoz ay sangkot din itong mga nag-utos sa kanila sa mga katiwalian na ginagawa ni Muñoz kaya sinabi nito na wag na siya ulit hihingi ng tulong at binantaan nito ng nag-utos sa kanila na wag siyang pagbibintangan ngunit hindi nagpatinag itong si Greg at umalis na lamang. Just let me know. Kaya natin yan. Of course. I have to call you back. Yeah. Yeah. Thanks. Greg. Thank you sa buong team mo. Senator Lacosta is very pleased. Oh. By the way. Ito, punaan. Yung payment mo. Thank you. Paano mo nalaman nagkaroon ng inkwentro sa hotel?
na nagkaputukan, paano mo nalaman nung panahon na buhay pa si Muñoz? Sino nag-report sa'yo? Greg, si Muñoz. Siya mismo nag-report sa'yo, di ba? Alam mo bakit? Dahil si Senator Lacosta, ang protector ni Muñoz, gusto niyang ipapatay si Muñoz para patahimikin bago siya ikanta. At kasabwat ka. Tama ba? Hindi ko alam kung ano yung sinasabi mo. Okay. Wala tayong magagawa. Dahan-dahan ka sa pananalita mo. Don't ever ask for my help again. At ito namang si Andres ay nakauwi na sa kanila at pag-uwi nga nito ay kinukulit ito ng kanyang lola kung saan galing ang pinang binili nito ng pasalubong at ito ay napakarami. Ang sagot ni Andres ay galing ito sa kanyang pinagtrabahuan at dugo. At pawis niya ito na agad naman napangiti itong si lola niya. Saan mo kinuha yung perang pinambili mo ng mga to? Trabaho nga po. Dugot pawis ko yan. Ano? Yan. At habang nagkakape naman itong si Gab ay merong tumatawag sa kanyang numero lang at walang pangalan na agad naman itong sinagot at nang sagutin niya ito ay tiyo pala ni Thomas at tinatanong siya nito kung kasama niya si Thomas dahil hindi pa daw. Umuwi sa kanila at agad naman naisip ni Gab na baka may kinalaman ang kanyang tatay sa pagkawala ni Thomas kaya sinabi na lamang nito sa tito ni Thomas ay babalitaan na lang siya nito kapag tumawag na si Thomas. Hello. Hello, Attorney Ganda. Ha? Si Ninong po to, Ninong ni Tomas. Naalala niyo ko? Yes po. Ano po yung may paglilingkod ko sa inyo? Gusto ko lang kasi malaman kung alam niyo kung nasan si Tomas. Bakit po? Nawawala po ba si Tomas? Parang ganun. Ilang araw na kasi hindi umuwi, tsaka di man lang nagte-text o nagme-message sa akin. Chat siya sa, wala eh, hindi nagpaparandam. Ano naman ginawa mo? Bakit po, Attorney? Wala po. Wala. Natamaan lang ako. Maraming salamat, Attorney. Pasensya na, wala na akong kasing alam na tawagan kung di ikaw eh. Mahaba pa naman ang araw. Araw? May araw ka din sa akin. Kilala ko na yung mukha mo. Don't you ever come back. Eh kung hindi, sa kangkungan kayo pupuluton. Oh my God. Okay po, sir. Ganito po. At tatawagan ko po kayo kung tumawag po siya sa akin. Okay po ba yun? Sige po, Attorney. Salamat po. Dito naman ay pumunta itong si Miguel sa bahay ng dating asawa nito upang bisitahin lang sana itong kanyang anak, ngunit pagkatok nito at pagbukas ng pinto ay bumunga sa kanya ang mga pulis at gusto arrange arestuhin dahil siya lamang daw ang prime suspect sa pagkamatay ng kabit ng asawa niya, ngunit sinabi nito ay pumunta lang siya dun dahil pinayagan siyang bisitahin ang kanyang anak at yun lang yun at wala siyang kinalaman sa pagkamatay ng kabit ng asawa nito. Miguel Texon? Yes. Is there a problem? Kailangan niyong sumama sa amin dahil kayo ang person of interest sa investigasyon sa pagkamatay ni Jake de la Cuesta. What? Sabi sa akin pwede akong dumalaw dito, kaya nandito ako. Hindi para pagbintangan ako. Mabuti pa sumama na lang po kayo sa amin. Wala naman akong ginagawang masama. I'm just here to check upon my son. Wala akong kinalaman sa pagkamatay ng Jake na yun, okay? Mabuti pa siguro po sumama na lang kayo sa amin sa presinto. Christine, sandali! Huwag niyo akong hawakan. Kasama ako. Christine.
Bigay na lang kay Mickey, please. Sige na.